Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng Diyos na ating Hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong araw ay kapistahan ni San Bernabe. Siya ay itinuturing na apostol, hindi dahil sa siya ay kasama sa 12 na pinili ni Jesus. Hindi nga natin alam kung nagtagpo ba si Bernabe at si Jesus ng personal. Siya ay tinatawag na apostol kasi siya ay isang alagad ni Jesus na pinadala upang magpahayag ng magandang balita. Yan ang ibig sabihin ng apostol, ang pinadala. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagpapadala ni Jesus sa 12. Binigay niya sa kanila ang kanilang mensahe na nandito na ang paghahari ng Diyos. Papatunayan nila na nandiyan na nga ang paghahari ng Diyos sa pagpapagaling sa mga may sakit, sa pagbuhay ng mga patay, sa pagpalayas ng mga demonyo. Gawin nila ang mga ito nang walang bayad. Urgent ang misyon nila. Kaya huwag silang mag-abala kung ano ang dadalhin nila. Huwag silang magdala ng kahit ano kasi hindi naman sila pababayaan. Huwag sila magpalipat-lipat sa kanilang tutuluyan. Dalhin nila ang kapayapaan at bendisyon ng Diyos sa titirhan nila at ito'y mananatili doon kung karapat-dapat ang mga taga-roon ng ganitong biyaya. Noong pinadala ni Jesus ang mga apostol niya, may mga instructions siya sa kanila kung paano gagawin ang misyon. Hindi lang basta-basta ang misyon. Ito ay talagang may patutunguhan. Si Bernabe ay hindi pinadala ni Jesus mismo, kundi ng mga apostol mula sa Jerusalem. Noong mabalitaan nila na marami na mga hindi Hudyo ang naniwala kay Kristo sa Antioquia, ang pangunahing lungsod ng Syria, pinadala nila doon si Bernabe. Hindi lang nagmasid si Bernabe. Dahil sa siya ay puspos ng Espiritu Santo, nakita niya ang hamon ng magandang balita sa Antioquia. Inorganize niya ang community. Pinalalim ang kanilang pananampalataya. Kinaun niya si Pablo sa Tarsus at nagpatulong siya sa kanya. Kaya dahil sa kanilang trabaho, naging matatag ang komunidad sa Antioquia. Doon unang nakilala ang mga tagasunod ni Jesus na Kristiyano. Doon din pinadala si Bernabe at si Pablo ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga leaders na magmisyon sa labas ng lungsod. Kaya nagsimula na ang dalawa sa kanilang missionary journey. Talagang isang apostol si Bernabe. Hindi lang siya pinadala, siya ay masigasig sa kanyang pagmimisyon. Higit sa lahat, siya ang nag-introduce kay Pablo sa pagmimisyon.